Hello mga kuis. Ato kining tagang pagtagad kining usa ka albularyo nga nigamit sa balang kasulatan aron i-justify no ang ilang pagka-albularyo. Panusan tanan ato sa kining maingon ta paminaw kining iyang mga pamahayag ang ilang gahom sa Espiritu Santo kay isulat na yun sa Biblia nagaingon Kapitulo 10 versikulo 8 nga nag-ingon ayuhan ninyo ang mga banhawa ang mga pinatay inloy ang mga sadlahon o kabuga ang mga yawa nakadawat kamo nga walay bayad usa paghatag kamo sa walay pagpangayo bayad una sa tinuod nga mananambal kung mananambal ka mingon ka nga iya sa Dios tuga tinuod ka ning gingon sa Biblia nagaingon siya nga nadawat ninyo ning way bayad ihatag ka ninyo way bayad pero kanang uban karon mga kaigsunan suko lang kayo pamalandungon kay ngano ang mga mananambal nga uban nagadawat sila og tugan pero pagabot na magbuhat na sila mga habag sa bisan unsa kay nagkuhan sila kanang nagpabayad sama sa lana sa mga habag pero ang ingon sa Biblia sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 8 naabot o nadawat ninyo ng way bayad ihatag na sa tao may mga way bayad pero sa mga karon ang mga igsunan na kong mga mananambal sakit kini siya pero mao'y kamatuhuran nga subo ba kay ipamaligya naman gud nila ang ilang mga habag ang ilang mga lana pero sa kuha yun wala ko magbalik akong mga lana wala ko magbaligya kanang maabot diri sa kuha nga magpatambal kanang mga dipinsa mga habag ako ra nang ipangatag kining lana ipangatag na nakunin isang tinud ipamalit ang mga lana o kining mga habag sa pagpasiros ng bayad kaya pero ako kining pagkinahanglan sa mga dipinsa wala mi magpresyo kung ano na ihalat-halat pero wala muhatag pig dipinsa muhatag pig lana iuna na ang among pagpanambal pinakabirang. Okay, ito nadungog mga kaigsunan kining pamahayag no sa usa ka albularyo nga din gitudlo kining mga teksto diya sa balang kasulatan sa Mateo 10 versikulo 8 nga nagkanayon nga ayuhan ninyo mga masakiton marhawan ninyo mga patay niya hinginli ang mga yawa busa panghatag kamo nakadawat kamo nga way bayad busa pag maghatag kamo nga wala sa pangayo og bayad mga kaigsunan niya gi-assume sa mga albularyo nga kining nabasa din sa Biblia ang mga tambalan ni siya sa nakadakong pangilad ng mga kaigsunan tungod kay ang giingnan gisultian diha sa atong Ginoong Kristo ang gisugo din ha dili man mga albularyo ang dili ang mga apostoles no ang 12 ka apostoles na pinili sa atong Ginoong Kristo ang dili pinili sa mga albularyo pinili sa atong Ginoong Kristo ni atong timaan mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo wa gid magtukod og albularyo ministry atong Ginoong Kristo wala magtukod og albularyo ministry kundi ang gitukod sa atong Ginoong Kristo ang simbahan ang iglesia sa Mateo 16 versikulo 18 hangtod 19 diin gitugahan sa atong Ginoong Kristo sa otoridad sa paghingilin sa yawa pag-ayo sa sakiton mga kaigsunan nga kanang pagkutlo sa atong bulhigala sa mga teksto sa kanakatrahes pagpangilad ng mga kaigsunan. Atong himan-an mga kaigsunan na ang yawa sa diyang gitintal niya ang Ginoong Kristo nagamit ito sa mga
kabalaan kasulatan upaw-usab kini atong gala albularyo nga gigamit usab sa balaan kasulatan mga kaigsunan. Atong himan-an ang pahimangno ni San Pablo sa 2 Corinto 11:14 nga pagbantay kamo kay ang Yawa nagpaka-anghel sa kahayag anghel sa kahayag ang Yawa mga kaigsunan. Sumuusab kining mga albularyo mga kaigsunan nga gigamit sa balaan kasulatan gigamit sa mga balaan may imahe sa mga santos aron paglingla sa mga paglingla sa katawhan sa Dios as forms of divination. Kung mga kaigsunan, ang balang kasulatan na mismo ang may naghatag nato og guidelines, naghatag nato og may panag-ingnan kung kita masakit, sa kita modangop dili sa mga albularyo, kundi dili sa hari sa Dios. Sa simbahan. Si Santiago na kaigsunan sa mga nababaliya sa balang kasulatan, Santiago 5 versikulo 15 versikulo 14 nato sa 15 mga kaigsunan diyan sa Kristohano nga Biblia naging katong sa Kristo ang Ginoo pinagi na sa Santiago nga mga anak nabay nga sakit diha kaninyo ipatawag ang pari sa Dios upang umpisal kamo. Sa lain na bersyon ipatawag ang namunuan sa iglesia. So klaro mga kaigsunan mga higala nga kung kita ay masakit, kita mga tao masakit, dili kita mo danggop sa mga albularyo, kundi adto kita danggop sa simbahan. No? Kay ano naman, mas may nasa sa simbahan na diha ang sakramento. No? So kini din gipasabot sa itong Ginoong Kristo nga nakadawat na mo nga way bayad usag ihatag ninyo nga way pagpangayog bayad. Dili ka na siya lana mga kaigsunan, dili ka na siya habak, dili sakramento ka na nga maoy atong dawaton aron kita mamaayo sa ato ang balatian. Kung sa man na siya nga sakramento si Santiago na tingon mga anak napay nga sakit kaninyo dan ipatawag ang pari sa Dios og pangumpisal kamo ito pa dawaton ato ta simbahan modangot kita sa simbahan mangita tag pari aron kita mangumpisal kita sa atong mga sala dawaton nato ang sakramento sa kumpisal wala na ibayad muna ay sakramento ang ipasabot diha ihatag nga way pagpangayong bayad dili na lana dili na habak ang sakramento the sacrament of the sacraments of Christ, no? Confession and the sacrament of healing in tawag na to of anointing of the sick and the king gitawag nga to og the Eucharist sa Santos na Misa. So mga kaigsunan, kung kita masakit sa mga mas balang kasulatan, dili kita po dangup sa albularyo, dili dangup kita sa iglesia sa Dios, iglesia nga diin gitukod mismo sa Dios. Dito iglesia ni Juan Felix Manalo, iglesia ni Ingkong, iglesia sa Dios nga tinukod mismo sa Dios. Kaya man ato na makita tagamtam kung makuha ang naghingapin ng grasya sa Diyos, ang grasya diyan sa sakramento, sa kumpisal, sa hilog, diyan sa sakramento sa Eucharistia. Ang atong Ginoo may himo o saan alang kantong mga tao mga kaigsunan. Ang Ginoo diya sa 2 Chronicles verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven, forgive their sins, heal them. So araw mga kaigsunan yung sakit sa itong Ginoong Kristo, sa itong Ginoong Kristo na kung kita masakit dili kita nagpunta sa albularyo, dili adto sa simbahan sa Dios.
Dungan pa mga kaisunan, ang itong simbahan, tatang og tinaw nga nagpahimangno na to. No? Nagpahimangno na to sa paglikay niining mga tawhana. Dangog ng mga tawhana. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116, 2117. Klaro og tinaw ang pahimangno sa simbahan. Matod pa mga kaigsunan nga all practices of magic or sorcery by which one attempts to obtain occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this is where for the sake of restoring their health. Are gravely contrary to the virtue of religion. The practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of others' credulity. Bago ng kaisunan. Diri sa 21:16, diingon diri, all forms of divination are to be rejected. Recourse to satans or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, analysis, other human beings, as well as a witch to conjugate. So klaro mo kayo so na ngayon ang simbahan nagpahimangno na to sa paglikay meaning popularyo spiritismo practitioners sa gikan kini sa yawa mga kaigsuonan. Nga mismo ang Biblia, ang balang kasulatan ng mga kaigsuonan. Nagpahimang mo ito. Dito ang yung 18, versikulo 10 nga sa 12. Kung matagpa sa itong Ginoo, nga ayaw ka mo pagdangop, meaning mga patutuo, meaning mga anting-antingan, mga manghahabak, mga tatawas, mga tisangpit sa mga espiritu. Pagi kasilagan ko siya. Pagi kasilagan sa Diyos. Kining mga klases mga tao. Yung sinutan sa Diyos, kining mga tawhana, unya, hasta itong nidangop kanila, hangtod sa ikaupat na henerasyon. So, mga kaigsunan, mga higala, unong na intaw na ito, pagdangop, meaning mga popularyo, tungod kay ang gahom nga naan nila, dili iya sa Diyos, kundi iya sa yawa. Iya sa yawa ang gahom nga nila mga kaigsunan. Kaya kung iya pa na sa Diyos, ngun kay kalikot-butan man sa Diyos, so mas kulang kasulatan. Mga kaigsunan, katubutan mo sa itong mahuna kasing-kasing, nga kung kining gahom sa mga albularyo, gahom sa mga espiritista, kung iya pa kini sa Dios, dapat dili unta kini kahimutan unta kini sa Dios. Lungan nung gikasilagan man. So, ito na kay gikasilagan sa Dios, meaning to say, nga kining gahom na nila, dili iya sa Dios. Dili iya sa kaaway sa Dios,
nga mauna ang yawan. So muna mga kaigsunan mga higala, no? Bagbantay kita. Daghan kayo mga albularyo ng moto mo rin na upong. So nya lain pa nya gingon dia sa San Mateo 10 bersikulo 8 nga ayaw ka mo pagdala hindi bisan unsa tuon ang mga albularyo manambal magduda magbagol bagol duda grapa duda na og bato, no? Ang mga apostoles pa nagduda dito bagol og grapa pag ayos masakitong wala og to kay mabasa sa Biblia nga nagduda bagol grapa ang mga apostoles. Nga kung paligunay lang, mas likon pang punuan sa lubi nila. Kaya niya ng bagol. Yung anong wakman ito ninyo ikwenta sa punuan sa lubi. Mas likon pa man ito ng bagol. Mga albularyo. Kanang inyong bagol. Kanang sihani ka kalamay. Wagin na siya. Kung sa puso na haplo. Kung sa puso pa na haplo, hindi na siya mo, hindi na siya masalir. Kung tinuod pa niya siya na ang albularyo makaayo, gamhanan makaayo, ano makakaayo ng imong kamot. Dabak ba ng imong naayo, ta? Kung tinuod pa na nga makaayo ng imong gahom, nakay gahom. So, maawak ko na hindi na siya tinuod ng gahom-gahom lagi na. Tama guys, gahom-gahom, anting-anting. Mga kilit-kilit tinuod na anting. Anting-anting lang. Ito ba na starak-tarak? Ano ang tingsunan? Mga higala, mga koys. Dili ka magpahila din yung albularyo. Kasi yung albularyo, dili iya sa Diyos. Dili iya sa kaaway sa Diyos. Ang atong ang banggitan na obispo na kanayon na fides quarens interrecto ang atong pagtuo kinahanglan nga musangkot ngadto sa kahibalo. Dili nato itugot nga ang atong pagtuo musangkot ngadto sa patutuo. Kaya ang pagtuo nga way kahibalo, ang pagtuo nga way kahibalo delikado mahulog sa patutuo. Nimo atong Ginoo ang atong Ginoo sa my people are destroyed because of Hosea 4:6 mga kaibigan. Nimo atong Ginoo, my people are destroyed because of lack of knowledge. So kini dayng lack of knowledge mga kaibigan sa atong pagtuo no delikado. Mula nga atong pagtuo kinahanglan nga mukabot gayud sa kahibalo sa Dios, sa kahibalo. Mula sa kahibalo na pinaagi sa atong simbahan. Itong kahibalo nga tinaguan. Ang kahibalo nga kaigsunan, ang kaalam sa Dios gipalayag na. Kung kana siya nga kaalam sa Dios, dili na siya hidden, kung dili gipadayag na. Kung mabasa dia sa Kolosas 2 sa Kolosas itong basa ko sa Kolosas Kolosas 2 bersikulo 2 ang kahibalo sa Dios ipadayag na. So there is no such thing as hidden knowledge. There is no such thing that is hidden because tungod kay ang kaalam sa Dios ipadayag na. Kung kana siya nga kaalam sa Dios way lain ang atong Ginoong Kristo. Kung basa diha sa Kolosas 2 bersikulo 2 ngayon dire gihimo kini aron madasig sila
ug mahiusa sa gugma ug makabaton sa tanang kasiguruan nga ikahatag sa iyo nga kahibalo. Sa ingon masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Ang tinang mga kaalam sa Dios mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug hibalo sa Dios. Sa kanatong ang kahibalo sa Dios mga katsunan, di padayag ang tinago, ang kaalam na tinago ang ito sa Dios. Pero di padayag na. O kana mo nga kaalam, mao ang atong Ginoong Kristo. So kana dayong kaalam na kanunay nagtago ang iya na siya wa. Kaya ang kaalam na iya sa Dios, di padayag na. O kana siya ang kaalam ang atong Ginoong Kristo ang nagluwas nato dito ibabaw sa krus atong Ginoong Kristo. Kining kaalam kanunay nagtago way lain ang kaaway sa Dios, ang yawa. 2 Korinto 11:14 ningon si San Pablo, pagbantay kamo kay ang yawa nagpakaanghel sa kahayag. Muna mga kaigsunan, every time ang yawa mo appear ngadto sa albularyo, always like God, always like siyang Saint Emperor, always mga Mary, always sa mga like santos lang, like mga santos niya. After niya na pagkita sa damgo, pagkita sa mga by apparition, after niya na pwede naman mga kaigsunan na di na katumtuan ng mga pangilan sa mga albularyo. Huwag sila kalainan sa mga protestante. So magbantay kita, pagbanantayon kita ang mga kaigsunan. Huwag pa sa Panginoon sa Kristo na daw sama ka mo sa karniro nga gipadala ko ka mo ngadto taliwala sa mga lubo. Busa pag maigmat ka mo sa maubitin, pag malumo ka mo sama kung silang pati. So inaasbitin mo katulad igmat wise, pag malumo sa magsalampati, meaning be humble all times. So dito laman mga kaigsunan, mga kois. Thank you for watching and Ave Maria.